Nagsimula ang episode na ito sa kuweba ni Sejen at lahat ay bumalik na sa trabaho. Ang inang kuneho at ang kanyang anak na may dalang karit ay nagtatrabaho sa pag-ani ng mga tangkay ng sibuyas habang dinadala ng mga batang kuneho ang mga iyon palayo. Ang amang kuneho ay nagdidilig ng mga halaman gamit ang kanyang gintong pandilig habang si Sejen ay nagtatrabaho sa mahiwagang cherry tomatoes na mukhang galing sa isang ad ng tomato ketchup. Sinabi ni Sejen sa kunhong may karit at sa reyna ng mga bubuyog na dahil aalis siya ng kuweba ng matagal, nais niyang anihin ng mas marami hanggat maaari bago umalis. Pakiramdam niya ay mainit at pawis na, kaya humiling siya sa reyna ng bubuyog na hawakan ang kanyang sombrero saglit. Nais lamang ng reyna ng bubuyog na maging kapaki-pakinabang at masayang hinawakan ang kanyang sombrero. Ipinagpatuloy ni Sejen ang pag-ani ng mga kamatis gamit ang kanyang dagger at nagputol ng maraming mga ito. Bigla, isang mensahe ng sistema ang lumitaw sa harap niya, sinasabing nakaani siya ng 9 na hinog na cherry tomatoes ng sabay-sabay. Nakakuha siya ng karagdagang job experience dahil dito, at sa pagkakataong ito, puno na ang EXP meter. Ang kanyang ranggo bilang tower farmer ay tumaas mula grade D hanggang grade C. Hindi makapaniwala si Sejen habang binabasa niya ang mensaheng ito. Sobrang abala siya sa trabaho nitong mga nakaraang araw na hindi niya napansin na malapit nang mag-level up ang kanyang job grade. Sinabi ng sistema na habang tumataas ang job grade niya, pinapahusay ang mga katangian ng kanyang trabaho. Sa pagkakataong ito, ang katangian na pinahusay ay ang pagiging malapit ni Sejen sa kalikasan. Naging mas malapit siya sa kalikasan at nagising ang isa sa kanyang mga nakatagong talento. Hindi makapaniwala si Sejen sa kanyang binabasa, at pagkatapos ay ipinakita ang pangalan ng talento na kanyang nagising. Tinatawag itong friend of nature at nagbibigay ito ng mataas na affinity sa kalikasan. Sa talento na ito, mas madali at mas malinaw ang pakikipag-usap sa mga hayop at halaman na hindi nagsasalita ng parehong wika. Hindi pa rin makapaniwala si Sejen sa kanyang bagong talento at iniisip niya kung totoo ang sinasabi ng sistema. Tinawag niya ang amang kuneho na nag-aani rin ng mga pananim. Tinanong siya ng amang kuneho kung tinawag siya ni Sejen, at iyon ay isang gulat hindi lamang kay RMC kundi pati na rin sa akin. Natamba si Sejen habang sumisigaw at humihingal, at mabilis na bumangon upang tanungin ang amang kuneho na ulitin ang kanyang sinabi. Nalilito ang amang kuneho, at pagkatapos ay dumating ang kunhong may karit at tinawag si Sejen na tito, tinatanong kung may problema. Agad na niyakap ni Sejen ang kunhong may karit at hiningi na tawagin siyang tito ulit, ngunit hindi siya komportable sa yakap ni Sejen. Sinabi niyang pakawalan siya o tatagain niya ito. Sinabi ni Sejen na huwag siyang tatagain, o magkakaroon siya ng isa pang kalbong bahagi. Napagtanto ng kunhong may karit na naiintindihan siya ni Sejen, at napagtanto rin ng amang kuneho ang sitwasyon. Ipinagmamalaki ni Sejen ang kanilang mga tanong at sinabing nagising niya ang bagong talento na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa mga hayop. Masaya ang kunhong may karit at ang amang kuneho sa balitang ito, at agad nilang tinawag ang lahat sa kanila. Nang sinabi nila na naiintindihan na sila ni Sejen, walang naniwala. Agad na tinanong ng inang kuneho ang kanyang asawa kung kumain si Sejen ng anumang kakaibang bagay, at nagpanik siya habang sinasabing wala siyang ginawa. Sinabi ni Sejen na wala siyang kinain o pinulot na anumang kakaiba at nagreklamo na hindi siya pinagkakatiwalaan ng inang kuneho. Natakot ang inang kuneho nang mapagtanto niyang tunay na naiintindihan siya ni Sejen. Agad pagkatapos noon, tumalon ang Black Warrior Rabbit kay Sejen, tinawag siyang tito at muling tinanong kung naiintindihan niya sila. Sinabi niya na gusto niyang pag-usapan ang maraming bagay sa kanyang tito. Umupo si Sejen sa lupa habang hawak ang Black Rabbit sa kanyang palad. Kinausap niya ang lahat ng kanyang mga pamangkin, ang Black Rabbit, ang Watering Can Rabbit, ang Shovel Rabbit, ang Cart Rabbit, at ang Sickle Rabbit. Alam niyang na-frustrate ang lahat dahil sa hadlang sa komunikasyon sa pagitan nila, at ngayon na ito ay natanggal na, dapat nilang pag-usapan ang lahat ng hindi nila napag-usapan dati. Masaya ang lahat na marinig ito, at nag-cheer sila kay Sejen. Sunod, nerbyosong lumapit ang reyna ng bubuyog kay Sejen at may pag-aalangan siyang tinanong kung naiintindihan niya rin siya. Hinaplos niya ang kanyang ulo ng malumanay, sinabing malinaw niyang naririnig at naiintindihan siya ngayon. Masayang-masaya ang reyna ng bubuyog sa narinig, at agad niyang binitiwan ang sombrero habang nagmamadaling yakapin si Sejen. Sumunod ang kanyang mga anak, at si Sejen ay nakahiga lamang sa lupa habang yakap at yakap ng lahat. Naiintindihan na niya sila ngayon, at sinabihan niya sila na gusto rin niya sila katulad ng gusto nila sa kanya. Tumayo si Sejen at sinabi na dapat niyang ibahagi ang magandang balitang ito sa mga tao sa labas ng kuweba. Binigyan siya ng kanyang sombrero ng amang kuneho, at nagpasalamat si Sejen habang isinusuot ito.
Biglang, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa sistema, sinasabing ang artifact grade hat niya ay tumutugon sa job advancement ng gumagamit. Habang tumaas ang job grade ni Sejen sa C, tumaas din ang grade ng kanyang straw hat sa C. Namangha si Sejen na sa pagtaas lamang ng isang grade, tumaas din ang grade ng kanyang straw hat. Ipinakita ng mga sistema ng mga limitasyon sa straw hat na natanggal matapos maabot ang grade C. Lahat ng kasanayan na nakuha niya mula sa sombrero, kabilang ang protection of Mother Earth, farmer's body, at wishing for a good harvest, ay natanggal sa kanilang mga limitasyon at nag-level up. Gayon din, nakatanggap si Sejen ng bagong kasanayan mula sa kanyang sombrero, ang Growth Promoter Level 1. Interesado si Sejen sa bagong nakuha na kasanayan, at tinapik niya ito upang malaman ang mga detalye. Isa itong aktibong kasanayan na nagpapabilis ng rate ng paglaki ng 10 pananim sa loob ng isang linggo nang walang anumang side effects. Ang cooldown time sa pagitan ng paggamit ng kasanayan na ito ay 10 araw. Nagsigaw si Sejen na kamangha-mangha ang epekto ng Growth Promoter skill. Naisip niya kung paano ito gagamitin at lumabas siya ng kuweba. Nagtanim si Sejen ng ilang mga usbong ng espesyal na pananim na hindi pa niya naiaani kahit isang beses, ang sweet potato sun pumpkin. Nagtanim siya ng mga usbong sa lupa at, tulad ng dati, nakakuha siya ng job experience at skill proficiency mula sa mga ito. At ang kanyang kasanayan na sowang level 3 ay nagdaragdag ng posibilidad na mag-ugat ang mga sweet potatoes. Ginamit ni Sejen ang kanyang kasanayan na growth promoter sa mga halaman, at nabalot sila ng gintong liwanag. Sinabi ng sistema sa kanya na ang rate ng paglaki ng mga sweet potatoes ay tataas sa loob ng isang linggo. Masaya si Sejen sa narinig. Hinahanap niya ang tamang panahon upang itanim ang sweet potato sun pumpkin sa labas ng kuweba at nakuha niya ang perpektong pagkakataon dahil sa kanyang bagong kasanayan. Iniisip ni Sejen na sa paggamit ng growth promoter skill, mabilis na mag-uugat ang mga halaman at magiging mas matatag. Dahil wala nang gaanong magagawa, itatanim ni Sejen ang sweet potato sun pumpkin sa kanyang outdoor farm. Nagtanim lang siya ng mga ito malapit sa mga sibuyas at iniisip niya na ayos lang ito. Well, mukhang pabor ang swerte sa kanya. Biglang nagsimulang kuminang ang mga sibuyas na nakatanim sa tabi nila at nagsimulang mag-vibrate ang sweet potato sun pumpkin plants na parang lumang Nokia phone. Pagkatapos, sa isang iglap, bigla silang lumaki at nagulat si Sejen sa bilis ng paglaki nila. Iniisip niya kung ito ay epekto lamang ng kasanayan sa growth promoter, ngunit sinabi ng sistema na siya ay mali. Ang kasanayang naghahangad ng magandang ani ay naaktibado sa taniman ng berdeng sibuyas, at ang enerhiya nito ay dumaloy din sa mga kamoting baging. Dahil dito, hanggang matapos ang epekto ng kasanayan sa berdeng sibuyas, tataas din ng 50% ang ani ng kamote. Nagpasalamat si Sejen sa Diyos ng plot armor para sa dobleng pampalakas na ito, at sumigaw na ngayon ay mas mabilis na nilang maaani ang mga kamote. Pagkatapos noon, narinig niyang sumigaw si Kyuing at nang lumingon siya, nakita niyang handa nang sumunggab sa kanya ang batang pulang oso. Tinawag siyang tatay ni Kyuing habang tumalon ito sa kanya, at si RMC ay napasigaw na lang sa takot. Sila ay bumagsak sa lupa, at muling tinawag ng batang oso si Sejen na tatay, tinatanong kung totoo ang sinabi ng kuneho at kung naiintindihan na siya ngayon. Sinusubukan pa ring intindihin ni Sejen na iniisip ni Kyuing na siya ang kanyang tatay. Habang sinusubukan naman ng batang oso na intindihin siya, dinilaan ng batang oso ang kanyang mukha. Bigla niyang isinigaw na hindi siya tatay ng kahit sino. Sa katunayan, siya ay isang kawawang birhen na hindi pa nakipag-date sa isang babae. Humarap si Sejen sa nanay ni Kyuing at tinanong kung ayos lang sa kanya ang ginagawa ng anak niya. Una, ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat sa katotohanan na talagang naririnig sila ni Sejen. Pagkatapos noon, sinabi niya na gusto niya talaga na tawaging tatay ni Sejen ng kanyang anak dahil siya ang perpektong lalaki sa kanyang paningin. Nagpasalamat siya kay Sejen sa pag-aaruga sa kanya at sa kanyang anak, na nag-iwan kay Sejen na walang magawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Nagpasya siyang tanggapin si Sejen bilang kanyang tatay. Si Kyuing ay kanyang cute at chunky na anak habang hinihimas ang kanyang baba. Sinabi ni Kyuing na siya ay gutom at gusto niyang kumain ng pulot at berdeng sibuyas. Gusto rin niyang kumain ng kamote at isda. Sinasabi niyang gusto niyang sabihin ito sa kanyang tatay ng maraming beses. At sinabi ni Sejen na dahil gusto ng kanyang anak na oso na kumain ng marami, maghahanda siya ng espesyal para sa kanya. Tinanong siya ni Kyuing kung ano iyon, at sinabi ni Sejen na mag-aani siya ng bagong ani ngayon, na ito ay patatas. Pumunta siya sa taniman ng patatas at binunot ang isang bungkos ng mga tuber ng patatas na tumutubo sa isang halaman. Tinawag sila ng window ng impormasyon ng mga strength potatoes na masustansya at masarap at isang ganap na pangangailangan para sa anumang gym bro.
Dahil ang grado ni Sejen ay umabot na sa C, ang ranggo ng mga patatas na inani niya ay C rin kapag kinonsumo. Ang mga patatas ay nagpapababa ng 30 gramo ng taba sa katawan at kahit na nagpapataas ng lakas ng 0.5 sa loob ng 10 minuto. At ang epektong ito ay maaaring isalansen hanggang 10 beses kada oras. Ang shelf life ng ani ay 70 araw. May tanong ako, kailangan bang kainin ang patatas ng hilaw upang magkaroon ng ganitong epekto? Well, Sejen. Simpleng pinasingawan ni Sejen ang mga patatas sa isang malaking lalagyan, at pagkatapos ay sinabi sa lahat na oras na para kumain. Samantala, naghanda ang mga kuneho ng iba pang pagkain tulad ng inihaw na isda at mais. Masayang umupo ang lahat para kumain, at iniisip ni Sejen na ang araw na ito ay karapat-dapat na isama sa kanyang diary ng pagkaligaw sa tore. Iniisip niya na mula ngayon ay tanging magagandang bagay na lang ang mangyayari sa kanya. At ang tagapamahala ng tore, si Eileen, ay ngumiti sa kanya habang pinapanood siya sa pamamagitan ng crystal ball habang kumakain ng pinasingawang patatas. Sa ganito, natapos ang video. Ang pag-angat ng grado ni Sejen ay nagdala sa kanya ng maraming magagandang balita. At tila tama siya sa kanyang hula para sa hinaharap. Tingnan natin kung tanging magagandang bagay lamang ang mangyayari sa kanya sa susunod na episode. Hanggang sa muli, like at mag-comment sa video na ito, at tingnan din ang iba pang video sa aming channel.